Hello amazing inventors! Naalala niyo ba yung microbit? Isa siyang maliit na computer na kaya mag-display ng words and pictures gamit yung mga pulang ilaw na tinatawag nating LEDs. Itong mga pulang ilaw na to ang nagsiserve bilang kanyang display output. At naalala din natin na gumawa tayo ng emotion badge na gumagana kapag pinipindot yung button A and B. At dahil dito, nalaman natin na kapag pinipindot natin yung buttons, nagbibigay tayo ng input sa microbit dahil sinasabi nito kung ano ang gagawin o ipapakita niya. Pero ngayong araw, meron na naman tayong bagong input na gagamitin. Sa microbit natin, meron tayong maliit na kaibigan na makikilala. At yun ay ang accelerometer. Isa siyang sensor. Pero teka, ano ba yung sensor at ano ba yung accelerometer? Ang sensor ay parang senses ng computer. Tulad ng mata natin na kayang makakita ng mga bagay, tenga na kayang makarinig ng music, kaya ng accelerometer na maramdaman yung paggalaw. Dahil kaya netong maramdaman yung movement o paggalaw ng microbit natin, ang accelerometer ay pwede ding gamitin para magbigay ng input sa computer. Ngayon, kapag nakadetect yung accelerometer ng pag-shake, pwede nating bigyan ng magagawa yung microbit natin. Sa make code, makikita natin yung on-shake block under sa input section. Gamit to, pwede tayong magpakita ng icon tulad ng happy face kapag shinake natin yung microbit natin. Okay, ngayong natutunan natin kung paano gamitin yung on-shake block, subukan naman natin ngayong gumawa ng step counter na bibilang ng steps natin. Pero para mabilang natin yung steps natin, kailangan natin ng container na paglalagyan ng number para masundan kung ilang steps na ba yung nagagawa natin. Ngayon, imagine nyo na meron kayong special na box na pwede nyong lagyan ng numbers at kaya natin baguhin to ng kailan natin gusto. Sa coding, tinatawag natin yung special box na yon na variable. Para masimulan na natin yung paggawa ng code, una natin gagawin ay siguraduhin sa 0 mag-umpisa yung step counter natin kapag nag-start yung program. So, kailangan natin ng on-start block. At sa loob nito, maglalagay tayo ng variable na tatawagin nating steps na magbibilang ng number of steps natin. Para magawa yan, pipindutin lang natin yung variables sa toolbox tapos i-click natin yung make a variable. Sunod, ilagay natin yung name ng variable natin. Ilagay nating steps. Mahalaga rin palang bigyan ng pangalan yung variable natin para alam ng program natin kung saan ilalagay yung number na gagamitin natin. Para ka lang nagsusulat sa isang box para alam mo kung saan ilalagay yung mga gamit mo katulad ng laruan. Pagkatapos, sa loob ng on-start block, gagamit tayo ng set block para gawin 0 yung steps natin dahil wala pa tayong step na nagagawa sa umpisa ng program. Next naman, kapag nag-take tayo ng step at na-shake nun yung microbit, gusto nating mag-add siya o magdagdag ng 1 sa steps variable natin. Kaya, gagamit tayo ng on-shake block at change steps by 1 block. At para ma-display yung number of steps natin, gagamit tayo ng show number block at idadagdag sa loob ng on-shake block natin. At gamit to, ipapakita natin yung number na naipon natin sa steps variable. Para magawa yan, pumunta tayo sa variable section at ilagay yung steps sa loob ng show number block. Ayan. Ngayon, every time na mag-shake yung microbit,
Kapag nag-step tayo, bibilangin niya na yon at ipapakita yung bago nating record. Ngayon, subukan naman natin kung gagana siya sa totoong microbit. Pagkakonekta mo ng microbit sa computer mo, pwede mo na ngayong i-download yung bago nating program. Pagkatapos nating i-download yung code, itinali natin yung microbit sa sapatos natin para pwedeng bilangin ng step counter yung steps natin habang naglalakad tayo. Kinonekta din natin siya sa battery pack para gumana yung microbit natin kahit walang computer. Okay, tara, subukan na natin yung step counter natin. Okay, today, nakatapos na naman tayo ng isang masayang project gamit yung microbit natin. And at the same time, marami rin tayong natutuhan sa araw na ito. Natutuhan natin na yung accelerometer ay isang sensor na kaya makadetect ng movements tulad ng pag-shake. Natutuhan rin natin kung ano pa yung variables, kung saan nalaman natin na ginagamit ito para paglagyan ng numbers tulad ng numbers of steps. At gamit yung mga natutuhan natin, nakayanan natin gumawa ng isang step counter na kayang bumilang ng steps gamit yung movement na nadedetect na accelerometer natin. As a hands-on activity, pwede kang mag-add ng code blocks sa program ng step counter natin na magdi-display ng number of steps kapag pinindot yung button A using on button A pressed block and show number block. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli!